Ops. Saan ka pupunta? Huli ka. Don't worry. Pagpe-pray lang kita. Napakaganda po ng gospel ngayong araw na to, Pebrero 19, taong 2025, 26, araw po ngayon ng Huwebes. At napakapalad mo sapagkat nahuli ka ni Kristo. At ang message sa iyo ng Panginoon na hinango natin kay San Lucas Kabanata, siyang talata 22 hanggang 23, na may pamagat itong ipinahayag ni Jesus ang tungkol sa kanyang kamatayan. Pero ang pagdidiinan natin dito yung kasangkapan na ginamit para mamatay ang ating Panginoon. Isang kasangkapan na para sa ibang tao ito yung pinaka-worst na kamatayan, isang patinding sumpa. Pero itong ginamit ng Panginoon na kasangkapan na to, ito pala yung magiging kabanalan. Gagamitin ito ng Panginoon upang ipaalala kung gaano tayo kamahal, kung gaano siya kadakila, at kung paano niyang ibinigay ang kanyang sarili para sa akin. Sabi po rito kapatid, at sinabi niya sa lahat, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Forget yourself, carry the cross, and forget yourself. Kapatid ko sa pananampalataya, ang buhay daw ng tao, bago tayo manalangin, isang kwento muna, ay isang parang coupon band. Ito yung mundo natin, malinis, pure ang ating puso. Pero nung bata tayo, sa isang pagkakamali, sa isang sablay, sa isang X. Itong X na to, na hanggang ngayon bumabalik sa tenga mo, nagpapaalala sa isip mo, isang sablay na hanggang ngayon hindi mo makalimutan. Sablay sa buhay mo, sa grades, isang kwento ng kahapon na hanggang ngayon binabalik sa iyo ng kalaban at sinasabi, you are not worthy. Hindi ka karapat-dapat sapagkat makasalanan, mahina, at wala kang magagawa. At itong pagkakamali na to, tumating yung mga sitwasyon, mga problema ng mga pangyari, nadagdagan, nagkaroon ng galit, hinanakit, sama ng loob, tumating yung mga kasalanan, kahalayan, katamaran, tampuhan, kataasan. Kaya kung titingnan mo ang sarili mo sa mga oras to, napakarumi na. At dahil daw napakarumi mo na, pag tinignan ka ng tao, you are nothing but a garbage, basura. At nakakatakot na ito, pag tinignan ka ng lipunan, minsan hindi lipunan, nakakaano dun eh. Yung pamilya mo, yung magulang mo, yung kapatid mo, yung anak mo, mga tao sana na natutulong sa iyo, aagapay sa iyo at magbibigay sa iyo ng pag-asa, pero sila yung naging dahilan. Ang gagawin nila, bibitawan kanila, itatapon-tapon kanila at tatapak-tapakan. Ayan, no? Tatapak-tapakan. Pero sabi ng ating Panginoon, dahil sa pag-ibig niya sa iyo at para sa akin, sabi nga, inialay niya ang kanyang sarili. Kaya sa oras ito, ipupulutin ka ng Diyos. Bagamat kusot-kusot ka na, marubi ka na, pinapaktapakan ka na, mabaho ka na, wala ka ng kwenta at wala ka ng silbi. Kaya kung titignan mo ang sarili mo, you are nothing but a loser. At sa araw na ito, ipapaalala sa iyo ng Diyos that you are the driver of your life. Ikaw ang nagmaneho ng buhay mo. Walang sisihan kapatid. Kung bakit ka malungkot, ikaw naman ang may likha. Ikaw ang gumawa niyan. Pinilit mong ma-isolate, pinilit mong magpatuloy sa bisyo mo. Ikaw ang babae, ikaw yung nagsugal. Huwag mong sisihin yung kapitbahay mo, huwag mong sisihin yung tatay mo na adik, huwag mong sisihin yung broken family ka, ikaw ang nagmamaneho. Pero kung sa oras na to, makikipagpalit ka doon sa katabi mong driver ng pangalan niya Kristo, nakatitiyak tayo. Gaganda ang biyahe mo. Hindi baku-bakong kalsada lang ang dadaanan mo, kundi isang straight line patungo sa buhay na walang hanggan, sa buhay na masaya at kasiya-siya na kapiling ng ating Panginoon. Ipapaalala sa iyo sa araw na to, nagsimula ang lahat sa isang tahanan. Isang tahanan sana na punong-puno ng pagmamahalan, pag-aalala,
bigay ng pag-asa, pero sa tahanang ito, dito mo unang naranasan ang lahat. Ang sakit, ang hapdi ng buhay. Iniwan ka ng magulang mo sa tahanang ito, dito ka unang nabully, dito ka nakaramdam kung paano ka ma-abuse, masigawan, dito ka iniwan ng mga taong mahal mo sa buhay. Kaya ang ginawa mo ngayon, tumakbo ko ngayon sa eskwelahan. Sa eskwelahan sana na magbibigay sa iyo ng magandang aral. Matututo ka sana, magbibigay sa iyo ng magandang edukasyon, pero nagkamali ka. Sapagkat sa eskwelahan mo, natikman ang lahat ng una. Ang unang sakit, ang unang pagkabigo, ang broken hearted. Dito mo rin natikman ang unang halik. Ang unang mong hitit ng sigarilyo, ang unang mong pag-iinom, ang unang sex ng buhay mo. Sa eskwelahan sana na magbibigay sa iyo ng magandang aral, dito ka ngayon ang simula ng pagkapariwara mo sa buhay. Kaya ang ginawa mo ngayon, tumakbo ka sa simbahan. The church, ine-expect mo kasi laging naririyan every time na mananalangin ka. Ine-expect mo kasi dapat pag nag-pray ka, nandiyan kagad si Lord, tumakbo sa eskwelahan, sa simbahan. Ang problema, sa simbahan na kinaaniban mo, ay nakita mo doon na marami palang sablay. May mga chismosa palang mga elders, may mga babaero, may mga relasyon din pala sa loob ng simbahan na illicit. Sa simbahan pala, madaming mga kwento. Pero sa likod pala ng kwento na ito, bagamat marami sablay, mali ang tao, pero tandaan mo, tama pa rin ang simbahan kinaaniban mo. Kaya sa araw na ito at gabing ito, ipapaalala sa iyo ng Diyos that you are the light of the world. Ano man ang istorya ng buhay mo, ikaw ay ilaw ng sanlibutan. Paano ka magiging ilaw? By telling your story to others. Yes, sablay ka. Yes, may kahapon ka. Yes, marami kang failure. Pero sa likod ng mga failure mo, doon mo nakita na sinamahan ka ng Diyos. Alam ko kapatid na nalulunod ka na sa dami ng problema mo. Pero gusto ipaalala sa iyo ng Diyos, hindi ka naman talaga nalulunod. Lumulubog ka lang sa tubig. Pero every time na tumatagal ka sa tubig at nakakahinga ka, tandaan mo, binibigyan ka niya ng kapangyarihan. The power to breathe on the water. Sa bawat pagbaba mo ng ulo mo doon sa tubig, binibigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos na huminga sa ilalim ng tubig. Para sa mga magaling lumangoy dyan, alam nila yan, na ang tubig pala ay may oxygen, kaya siya naging CO2. Na kaya mong mag-bubbles, na kaya mong huminga, na every time pala magpa-practice ka lumangoy, doon mo maintindihan na the more kang magpa-practice, the more kang tatagal sa tubig. And din ang gustong ipaalala sa iyo, na the more kang nakakaranas ng pagsubok, the more kang tumatatag, the more kang lumalakas, at the more kang tumitibay. Kaya ngayon, ikaw ay ilaw ng sanlibutan. Ikwento mo ang kahapon mo, ikwento mo ang nakaraan mo. Pero paano kung magiging ilaw kung punong-puno ka ng sablay, punong-puno ka ngayon ng tampo, galit, tinanakit, hanggang ngayon, nagtatanong ka kung kaya pa ba yung problema mo. Sa araw ito kapatid, may gustong ipaalala sa iyo, Diyos. Una, kailangan mong tanggapin. Kailangan mong may bitawan. Alisin ang galit, ang tampo, ang nanakit, ang sama ng loob sa puso mo. Lord, gusto ko nang lumaya. Gusto kong bitawan ang aking kahapon, ang aking nakaraan. Sabi, hindi mo kaya sapagkat mahina ang laman, pero malakas ang espiritu. Kaya ano gagawin mo yun? Hihingi ka ngayon ng tulong sa Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Sasamahan ka ng banal na espiritu sa pinagdadaanan mo. At gusto kong ipaalala sa iyo ng Diyos na bago ka nagmahal, may unang nagmahal sa iyo. Sino? Si Jesus. Nang pinili niyang mapako siya sa krus, mamatay, ilibing, pero sa ikatlong araw na buhay na muli. Kapatid, sabi ng ating Panginoon, kung gusto mong sumunod, pasanin mo ang krus, sumunod ka sa Kanya. Hindi ka naman magdadala ng krus na mabigat sapagkat pinasan na ni Jesus yan. Ang gusto niya lang, lumakas ka. Bitbitin mo ang krus na may ngiti, na may kasiyahan, upang nang sa ganun, maintindihan mo rin yung mga kapatid mo na dumadanas kayo ng problema. Ikaw magiging instrumento. Ikaw magiging dahilan
para lumapit sila sa liwanag at asin ng pangalan ni Kristo. Mga kapatid sa pananampalataya, huwag kang bibitaw, huwag kang aayaw, mahal ka ng Diyos. Let's pray. The Father, Son, the Holy Spirit. Amen, Lord. Salamat sa krus, sa pagpapaalala mo na ikaw, yung Diyos na totoo, napako sa krus ng matay nilibing, pero sa ikatlong araw na buhay muli. Lord, ano naman po yung prayer ng aking kapatid sa oras na ito? Pagkalaw mo po, upang mas lalo kang mapapurihan, masamba at matakila. And we ask this in the mighty name of Jesus, who lives and reigns now and forever. Amen and amen. Muli-muli po, mapalad ka sapagkat nahuli ka ni Kristo. Bye-bye!